naging hadlang ang spine injury at breast cancer sa dedikasyon ng isang para-athlete sa paglalaro ng basketball. At dahil sa kanyang pagmamahal sa laro, kasama siya sa mga nakaginto sa National Para Games ngayong taon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. 4 years old pa lang si Jem Tanyag nang magtamo ng spine injury. Ito ang dahilan kaya sa murang edad ay naka-wheelchair na siya para makakilos. Pero hindi raw ito naging hadlang at naging susi pa raw para makilala niya ang sport na magbabago sa kanyang buhay. Year 2016 nga nang imbitahan siyang sumali sa National Team for Women's Wheelchair Basketball. Nung natanggap ko yung invitation, so sabi niya, try nga lang, pumunta ako doon sa tryout, tapos subukan kong sumakay sa pang-basketball na wheelchair. So sabi ko, hala, itong ang ganitong wheelchair, parang medyo, sanay na, pero, kumbaga, iba pa rin yung pakiramdam na sasakay ka sa pang-basketball na wheelchair. So, Totoo nga raw na there is no harm in trying, lalo na nang tinuloy-tuloy na ni Jem ang pagbabasketball. doon ko nakukuha yung confidence, tsaka yung happiness ko na kapag may nakakasalumuhang ibang tao, ganyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar. But another setback came for Jem nang ma-diagnose siya ng breast cancer noong July 2023. Nahinto siya sa basketball para magpagamot at sumailalim sa chemotherapy. February 2024, cancer-free na si Jem, kaya balik-bakbakan ulit siya sa hardcourt. Pag minahal mo na yung wheelchair basketball, hahanap-hanapin ng katawan mo, hahanap-hanapin ng isip mo. So, ayun, nakalive ako from July until May this year. And then finally, June, bumalik ako. A few months after, nagbunga naman ang pagsisikap dahil nasungkit ni na Jem at kanyang teammates ang ginto para sa 8th PNPG Women's Wheelchair Basketball noong November 14. Bukod pa yan sa ginawa nilang kasaysayan bilang mga kauna-unahang kababaihang naging parte ng Wheelchair Basketball Women's National Team. Actually, medyo nakakakaba siya. Kasi after our second game, nagka-injured pa yung aming isang player, isang ka-team. So, parang napapakamot na kami na paano to. Medal yung pinaglalabanan. At the same time, parang yung experience na parang ito yung pinaghihirapan namin eh. Kaya naman laking pasasalamat niya sa kakaibang suporta na ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang ang kanyang pamilya at workmates. Hindi lahat mabibigyan ng chance. Hindi lahat makaka-experience ng ganito. Pero once na tinanggap mo yung blessing, kumbaga, yung blessing kasi hindi lang siya in a form na masaya. What if yung blessing ay hindi maganda? Lahat ng natanggap ko, blessings, at lahat yun pinapagpasalamat ko sa Diyos. Tomorrow is never promised. And when all we have is now, we do everything to keep what we love. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tagumpay ni Jem Tanyag sa National Para Games kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Ganda ng kanyang surname, Tanyag. Tanyag. Bagay, no, sir? Ano ba ang rason, Denise, sa spine injury ni Jem? Dati na ba siyang naka-wheelchair o na-aksidente siya o anong nangyari? 4 years old, at the early age of 4 years old, Paps J, nalaglag sa kama. Ayun, Ito ang kwento ni Jem at naapektuhan, Kanyang she spine. landed on her back, at naapektuhan yung spine. Medyo naging mahaba yung proseso, no, bago siya nag-decide na mag-wheelchair. 11 years old, meron siyang malaking desisyon na kailangan gawin. Meron siyang option, Paps J, pwede namang operahan para gamutin, pero siya, nakapag-decide na si Jem by 11, gusto niya mag-wheelchair na lang siya. Denise, paano siya na-discover para maglaro sa national basketball team? Paps J, banggit niya, ano lang to nagkayayaan lang. Okay. Bumubuo pa lang kasi tayo ng national team para sa mga wheelchair basketball players na kababaihan. Kasi kung kalalakihan yung pag-uusapan natin, meron na tayong established team, marami ang mga sumasali. Pero ito, sila yung kauna-unahan. Sabi niya, sige, susubukan ko, no, why not? There's no harm in trying. At ayun, Paps J, nagustuhan niya yung sport, na in love siya, that's the term, in the sport. Pero Denise, nagkaroon din siya ng breast cancer, ano? Pero nung mga panahon na yun, naisip niya bang babalik pa rin siya talaga sa paglalaro ng basketball?
Pops J, may isang linyang sinabi sa akin si Jem. Sabi niya, hindi niya iniisip kung makakabalik pa ba siya. Iniisip niya, kailangan makabalik ako. Paano ako makakabalik? Talaga? Oo. At she survived yung stage 4 cancer. Nag-metastasize kasi agad Okay. yung breast cancer niya. Natigil muna siya sa pagbabasketball, sa pag-work. Nag-undergo siya ng chemotherapy. This year then, around June, Pops J, nakabalik na siya sa pag-wheelchair basketball. Denise, nakaginto na si Jem. Plano ba niyang ituloy yung basketball? Paano yung 8 to 5 na trabaho niya? Oo. Paps J, ang schedule ni Jem dahil bukod sa pagiging atleta, bukod sa pagiging national athlete, nagtatrabaho siya ngayon sa DENR. Nandun siya sa Department ng Creative Arts and ng social media. So, aside from that, dati rin kasing teacher si Jem. So, a woman of many hats itong si Jem Okay. bilang atleta. After work, after yung job niya sa day job niya, ay atleta siya sa gabi at nagtitraining siya MWF, ganyan ang training niya Ang sikip ngayon. ng schedule. Oo. Pero thankfully, Pops J, understanding naman on both ends sa mga workmates niya sa DENR at sa team niya sa wheelchair basketball national team. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.